Hi mga kababayan, bumalik po ako kasi mayroon po kasi akong nakalimutang banggitin sa inyo. Matagal ko na po itong pinag-iisipan eh. Yun po bang yung pumatay kay Percy Lapid? Di ba hanggang ngayon di pa naman nasosolve yan kung sino talaga ang pumatay or nagpapatay? Na nung time na pinatay po itong si Percy Lapid, nag-umpisa na po yung galit ni Maharlika dito kay Bongbong Marcos at kay First Lady Liza, di ba? Very early ano, kasi nangyari yung 2022 October 3. Di po ba yung ano kay Percy Lapid? October 3. Pero yung pag-assume ng office ng mga newly elected officials, pag-upo ni Bongbong Marcos, PBBM sa Malacanang, was effectively July 1. Although, okay, June 30. Okay. So from June, July, August, September, October, 3 months pa lang po ang lumilipas. Na kumbaga, yun ang, siguro ko yun ang pinaka-major crime na nangyari sa loob ng Marcos administration. Ano po? So, nung time na yon ay nagkakaroon na po nag-umpisa na po yung galit ni Maharlika dito sa mag-asawa, first couple. Kaya, yung litanya yung content ni Maharlika po, naalala ko doon sa vlog niya, kasi lagi ko yan noon sinusubaybayan eh. Pina-follow ko yan noon. At yung mga sinasabi niya, paniwalang-paniwala po ako. Na according to Maharlika, ang pinagbibintangan niya po na nagpapatay ay si First Lady Liza. Liza Marcos. Yung naalala ko kasi nga subscriber ako niyan ni Maharlika dati. At paniwalang-paniwala naman po ako. Pinaniwalaan ko na si First Lady ang nagpapatay kay Percy Lapid. Pero tingnan mo ngayon na medyo, kumbaga, kung common sense, isipin mo, kauupo pa lang po sa Malacanang yung Marcos couple. 3 buwan pa lang. Parang napaka-imposible naman Napaka-imposible na 3 buwan ka pa lang dyan sa Malacanang, sa posisyon, nagpapatay ka na kaagad ng isang major character. Kasi may pangalang tao yung Percy Lapid. In the first place, there was no valid reason na mahagilap tayo kung ano ang motibo ni First Lady para ipapatay ang isang Percy Lapid. Hindi ba? Wala namang atraso si Percy Lapid kay Bongbong Marcos at kay Liza. Dahil kakaupo pa nga lang, ang natatandaan ko po, kung papanoorin po natin yung mga nire-replay ngayon na mga videos ni late Percy Lapid, ang talagang binabatikos niya ng todong-todo po, yung Duterte administration. Di ba nga ang tawag niya kay Duterte ay digong talagang grabe po ang pambabatikos ni Percy Lapid kay Duterte at sa the whole Duterte administration. Talagang matindi po yung mga pambabanat ni Percy Lapid kay Duterte. So,
Ngayon po, ang napag-isip-isip ko, maaari nga po na si Duterte ang nagpapatay. Analysis ko lang po yun ha, hindi ko sinasabing siya talaga. Analysis ko. Sige nga, kayo nga po, i-analyze natin. Sino ba ang talagang may valid na motibo para gawin yun kay Percy Lapid? Sa loob ng 6 na taon, binabanata ni Percy Lapid itong si Duterte. O hindi ba? Maaring, according to some, kahit daw binabanatan nito si Duterte, hindi lang daw pinapansin, hinahayaan lang. Which is quite not true. Kasi nga po, di ba si Duterte, pikon, number 1 na pikon. Kita mo nga si Franz Castro, si Laila de Lima. Ang mga kumakalaban sa kanya, talagang sinisintensyahan niya. Tingnan mo yung teacher noon na nag-post ng kung sino man ang makakapatay kay Duterte, babayaran niya ng 50 million na joke lang naman. Pero tingnan mo hanggang ngayon nakakulong. Diretso kulong, walang warrant of arrest. Ganun siya kapikon. Isang post lang yun ng isang inosenteng teacher. Pero si Percy Lapid, 6 na taon po siyang tinitira. At talagang mga below the belt si Percy Lapid. Alam naman natin ang bunganga ni Percy Lapid. So, hindi po kaya si Duterte talaga mastermind? Bakit itong si Maharlika, nakapagsalita ka agad siya na itinuro ka agad niya si First Lady Lisa ang nagpapatay? Wala namang karason-rason. Hindi naman lang binanatan ni Percy Lapid ito si First Lady Lisa Marcos. So ano naman ang rason ni Lisa Marcos para ipapatay yung Percy Lapid? Even Bongbong Marcos, hindi naman binanatan ito ni Percy Lapid. Actually, sa isang video ni Percy Lapid noon, winawarningan pa nga niya si Bongbong Marcos. Di po ba? Kung napanood nyo yun, winawarningan niya si Bongbong Marcos na nakapaligid niya sa inyo, o sa'yo, huwag kang katitiwala, at lalo na dito kila Duterte, huwag daw magtitiwala si PBBM. So wala pong pambabanat si Percy Lapid kay Bongbong Marcos. So ano naman ang rason ng First Lady Lisa para gawin yun? Pero itong si Maharlika, Mariusip, lahat na lang na nangyayaring kababalaghan dito sa Pilipinas, ang tinuturo kagad si Lisa Marcos. Di ba? Kahit ano na lang, puro nakaturo kay Lisa Marcos. Unfortunately, nung mga time na yun na masyado pa akong lulong na lulong kay Maharlika noon, naniwala naman po ako. Kaya tuloy, yung paningin ko naman kay First Lady Lisa, masama din. Na, hello, kaya nito magpapatay. Pero, isip-isipin naman po natin, common sense naman. Kakaupo lang nung mag-asawa sa Malacanang, 3 buwan pa lang, kaya na ba yung magpapatay na wala naman ngang atraso sa kanya? Wala namang atraso ang Percy Lapid kay Marcos. Sa mag-asawang Marcos. Ang may atraso si Percy Lapid kay Duterte. Di ba? So, yun po ang nasa isip ko. Na, at ito maaari po na sadyang ginawa ito ni Duterte na huwag patayin, huwag, anong tawag doon? May isang term kasi sa, basta, huwag i-liquidate
during his time. Kasi nga naman, kung nangyari yun sa panahon niya, ni Duterte, kailangan pa imbestigahan ng husto. Dahil kilalang tao yung Persilapid. At pwedeng ituro sila. Kita mo, itinuro nga si Bantag. Na hindi kaya totoo rin. At talagang ang mastermind si Duterte din. Duda ko lang po yun. Analysis ko lang. At maaaring kaya ginawa yung pagpatay sa panahon na ni PBBM. Para nga mapagbintangan PBBM. Kita mo? Si Maharlika na ang tawag dito, supporter ng Duterte. Ang itinuro si First Lady Lisa. O, diba? Pero, parang wala namang naniwalang Pilipino doon sa salita ni Maharlika, diba? Yun mo yung pamilya ni Persilapid. Parang hindi naman sila naniniwala na First Lady Lisa ang may gawa. Pero yun po ang pinagkalat ni Maharlika noon. Fake news. Reyna ng fake news talaga. At kung i-analyze po natin ang background ni Duterte, di ba? Ngayon na naglalabasan yung mga testimonies ng mga taong lubos na nakakakilala sa pagkatao nitong Duterte. So, hindi po malayo. Hindi malayo na si Duterte nga ang mastermind. Duda ko po yun, ha? Analysis ko. Hindi ko sinasabing yun nga. Pero yun ang malakas na nasa isip ko. Kayo, mga kababayan, sino kaya pa sa tingin ninyo, sino? Kasi hanggang ngayon, di pa nasusolve, eh. Pero yung pamilya ni Persilapid talagang itinuturo ay si Bantag. Noon pati, ng panahon yun awang-awa din ako kay Bantag. Kasi napagbibintangan ka ako. What if siya nga? Or, maring hindi naman siya kasi, Diyos ko, ang dami naman pwedeng gumawa niyan eh. No need na yung talaga ang maaring may siya, isa sa nagutos. Pero kung i-analyze natin sa background ng tao, sa background ni Maudix, sino kaya ang mas killer between Duterte and Lisa Marcos? Ni wala pang atang napapatay na lamok yan eh. Noon lang kasi nagpakalulong man ako sa paniniwala dyan sa Maharlika na yan eh. Na pati tuloy napapaniwalaan ko na ang tingin ko kay Lisa Marcos ang sama-samang tao. Sige nga, isip-isipin nga natin mga kababayan. Kaya itong mga pinagsasabi ni Maharlika talagang kaduda-duda po. Nakakaduda ang mga pinagagawa nito, mga pinagsasabi. Nagpapahamak siya ng tao. Biruin mo, ituturo niya si First Lady Lisa. Paano kung naniwala yung pamilya ng Persilapid? Di nilalagay niya sa alanganin yung buhay nung pinagbibintangan niya, yung tinuturo niya na First Lady natin. Di ba? Yung pagbibintang, pagtuturo nitong taong ito, pwedeng mapahamak yung pinagbibintangan niya. O ngayon, pinagbibintangan niya na ipapatumba siya. Ay, naku dahil. Sige, iiwan ko po sa inyo mga kababayan yung mag-analyze din po kayo. Pero yung talaga ang duda ko ngayon.
Comment po kayo kung ano ang analysis ninyo, ha? Okay? Maraming salamat sa panonood at kita-kita po tayong muli. Peace!